Alleluia, 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 Alleluia. I have chosen and consecrated this house, says the Lord, that my name be there forever. Alleluia, 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 Alleluia. The Lord be with you. And with your spirit. A proclamation from the Holy Gospel according to John. Glory to you, O Lord. Since the Passover of the Jews was near, Jesus went up to Jerusalem. He found in the temple area those who sold oxen, sheep, and doves, as well as the money changers seated there. He made a whip out of cords and drove them all out of the temple area with the sheep and oxen, and spilled the coins of the money changers there, and overturned their tables. And to those who sold doves he said, "Take this out of here. Stop making my Father's house a marketplace." His disciples recalled the words of Scripture, "Zeal for your house will consume me." At these, the Jews answered and said to him, "What sign can you show us for doing this?" Jesus answered them, "Destroy this temple, and in 3 days I will raise it up." The Jews said, "This temple has been under construction for 46 years, and you will raise it up in 3 days?" But he was speaking about the temple of his body. Therefore, when he was raised from the dead, his disciples remembered he said this, and they came to believe the Scripture and the word Jesus had spoken. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Please be seated. Good morning po sa inyong lahat at welcome po sa Minor Basilica and National Shrine of Jesus Nazareno. And every Saturday, we hold this Pilgrim's Mass, and we hold it in English also for the benefit of our international devotees, especially the families of our OFWs who have been born and raised already in foreign countries that could hardly understand Filipino. We want to share also the devotion to our dear Nuestro Padre Jesus Nazareno with them. And that is precisely not only the point of this Mass. Bakit ba tayo nag-i-English? Baka sabihin ng iba, Pilipino naman, bakit may English? Dahil pinagmamalasakitan din natin ang ating mga kapatid na kadeboto na hindi katulad natin na nakakaintindi ng Filipino o Tagalog. Nagmamalasakit tayo sa iba sapagkat ganun ang diwa ng simbahan. Hindi lang tayo-tayo, kanya-kanya, sila-sila, kami-kami. Ang simbahan ay tayong lahat. Ingala kasi yung salitang tayo sa Pilipino, dalawa ang pakahulugan. Tayo na ikaw at yung kasama mo lang o tayo na lahat. Pag sinabi nating tayo, tayong lahat. At yun ang simbahan. Kaya rin siguro magtataka kayo ngayong araw na ito,
ang ipinagdiriwang natin ay kapistahan ng pagtatalaga ng isang simbahan sa Roma. The dedication of the Basilica, the major Basilica of St. John of Lateran in Rome. Sasabihin nyo rin, anong pakialam natin sa simbahan sa Roma? Nasa Quiapo tayo. Nasa Pilipinas tayo. Gaya nga ng sabi ko kanina, itong misang ito, we hold it in English because we want to show our unity and solidarity. Ang pagmamalasakit natin at pagkakaisa natin bilang isang simbahan. Ang ating simbahan po ay isang minor basilica, simbahan ng Santo Papa. Kaya nga makikita nyo doon sa taas yung susi at yung sombrero ng Santo Papa. At makita nyo po sa harapan may parang payong at may kampanilya na simbolo ng isang basilika. Tayo po'y minor basilica. Ang major basilica sa Roma, 4 po yan. St. Peter's, St. Mary Major, St. Paul outside the walls, at St. John Lateran. At alam nyo po, yung simbahan ngayon, St. John Lateran, ay ang simbahan ng Santo Papa. Ang unang simbahan, kaya nga ang tawag din natin ay Inang Simbahan. Alam nyo po na dedicate siya November 9, 324. Kaya sa araw na ito, 1,700 taong ang simbahang iyon. 1,700 years. Ang ating simbahan, ang parokya ng Quiapo, 1588. So, halos lagpas 400 taon. Pero yung simbahan na iyon, 1,700 years. Year 324 nang ito'y itinalaga. Ngunit mga kapatid, hindi lang ito tungkol sa simbahang gusali. Narinig natin sa Ebanghelyo, yung ilang mga pagkakataong nagalit si Jesus Nazareno. Nagalit siya. Kaya huwag kayong magtaka pag nagagalit din ng Panginoon. Nagalit siya sapagkat nilapastangan ang templo. Stop turning my Father's house into a marketplace. Huwag gawin yung palengke. Igalang ninyo ang tahanan ng Ama. Kaya't magandang paalala din sa atin, igalang natin ang tahanan ng Ama. Hindi ito pasyalan. Hindi ito basurahan. Hindi ito tambayan. At lalo tigit, hindi ito lugar na pagnanakawan. Ito'y lugar ng Diyos. But then, sisters and brothers, it is not just also about respect for the building that is the temple. Jesus would refer in the end, He is the new temple. He is the new dwelling of the Father. Siya ang bagong templo. At sabi rin ni San Pablo, tayo ay templo din ni Kristo. Tayo din ay templo ng Espiritu Santo. Kaya ang pagmamalasakit, hindi lang nagtatapos sa gusaling simbahan, kung hindi sa buhay na simbahan. Tayo ang buhay na simbahan. Bakit nagagalit si Jesus Nazareno? Hindi lang siya nagagalit dahil maraming tindera sa templo. Sapagat yung mga nagtitinda din sa templo, dinadaya yung mga sumasamba sa templo. Yung mga nagtitinda sa templo, kasabwat nila. Yung mga nangangasiwa, maging yung mga pari, yung mga pariseyo, yung mga nandun sa templo. Kaya yung galit ni Jesus Nazareno, hindi lang paglapastangan sa gusali, kung hindi
pang-aapi, lalo na sa mga mahihirap. Kasi ganun yung kalakaran sa templo noon. Natatandaan ninyo, si Jose at si Maria, di ba nag-alay sila ng kalapati? Ganun din sa templo kasi dati sa templo, sinusuri yung mga inaalay. Kaya halimbawa, may mag-aalay ng tupa, may mag-i-examine doon sa tupa. Pag sinabi niya, ay, hindi pwede itong tupang to, madumi, may pilay. Hindi mo pwedeng ialay ito. Sasabihin nung nag-alay, paano ngayon yan? Paano ako makapag-aalay sa Diyos? May tindera dyan sa labas, bumili ka. Kaya nakita nyo, hindi lang yun paglapastangan sa gusali, kung hindi pang-aapi. Paano kung wala na siyang pambili ng tupa, pambili ng kalapati, hindi na siya makapag-aalay sa Diyos? Kung sabihin ko sa inyo, makapagro-rosaryo lang kayo dito sa simbahan pag bumili kayo sa rosaryo sa tindahang ito. Ayun, ganun yun. Pag sinabi ko sa inyo, ang pwede lang magsimba rito, yung magsusuot ng t-shirt ng Nazareno, at sabihin nyo, Father, saan yung t-shirt na yun? May kilala akong tindera, doon lang kayo bibili. Ayun, kasabwat ko na yung tinderang yun, may komisyon na ako doon. Yun ang mali. Ganun ang ginawa sa templo. Hinaharang nila yung mga tao. Kaya hindi lang yung gusali ang kinaiinisan ni Jesus sa Nazareno, kung hindi, kung papaano ituring lalo na ang mga mahihirap, lalo na ang mga walang kamuwang-muwang. And so, sisters and brothers, as we celebrate this feast, let us all the more pray that we may show our unity as a church. Yes, we respect the house of God. Kaya nga dito sa Quiapo, ang ating motto, ang dambana ni Jesus sa Nazareno ay tahanan ng bawat Pilipino. But aside from respecting the church, the building, let us all the more pray we may respect one another. We may love one another. We may see the image of Jesus in one another. That is what it means to be the body of Christ. Let us pray for one another that we may always be mindful of our mission to become the church of Jesus in the world, to be the living body of Jesus in the world.